pinangarap ako na matupad ko. At ngayon, natupad ko na dahil sa isang tao na sobrang kabaitan. At sobrang mabait talaga. Talagang tanaw niya po yung kahirapan namin. Totoo naman po na sobrang hirap namin kasi kaumpisa pa lang namin. Bukod na sarili ng malaki din po yung utang na loob ko kay Brad Rima to. Sana pagpalain talaga kami sa misyon na to. Maligtas din namin yung anak niya. Sana sama-sama kami lahat. Yun. Iusap tol. Sa mapagpalang hapon po. Mapagpalang araw sa inyong lahat dyan. Kung namang oras na makita itong video na to. Ito po ako ngayon mga tol sa paanan ng bundok. Kararating ko lang dito. Kasama ko si Brad Carlos kanina pagpunta dito. Nagpahatid ako sa kanya dito sa daanan kung saan ay pwede daw ako makapag-shortcut dito mga tol, sabi ni Brad Carlos. Natin niya ako. Ngayon mga tol, bago ako nag-video, pinaalis ko muna si Brad Carlos para magkapag-umpisa ako ng video. Para sinadya ko na hindi siya sinali sa video mga tol, para hindi monitor ng kalaban at hindi siya hindi malaman. Hinatid ako ni Brad Carlos. At ngayon mga tol, baka magtaka kayo, hindi kami magkasama ni Brad nung umakyat siya. Sinadya po namin mga tol. May kailangan din ako muna na tapusin bago ako susunod at aakyat sa bundok para tulungan siya sa kanyang problema naman na hindi pa nalutas. Kasi yung akin ay tapos na po mga tol, naligtas ko na po yung anak ko. Naligtas na po namin kasama kami ni Badri na nagligtas sa anak ko. So ngayon mga tol, di katagalan dito maglakbay ako mga tol patungo doon sa sinasabi ni Brad Carlos doon sa kalayuan dito. Diyan sa unahan may makita na ko dyan na parang daanan, shortcut daw yun para patungo doon sa location kung saan si Bradley o kung sino man yung kasama na nandun ngayon. Ang dahil po pala mga tol, bakit hindi kami nagsama ni Bradley na umakyat, hindi ko siya nasamahan. Kasi birthday po ni Dimple kahapon, birthday po ng asawa ko kahapon. Yun yung dahilan na hindi ako nakasama sa kanya sa pag-akyat. Tinapos ko muna po yung karawan ni Dimple para ma-celebrate din namin kahit walang handa po. Importante na magkasama kami buo at na dala ko po yung talagang gusto niya na matupad sa hindi pa darating yung birthday niya. Sa pagbaba ko, dala ko po yung anak namin naligtas. So yun, sobrang saya po ni Dimple kahit na wala po siyang handa. Importante na kumpleto kami, na masaya kami na magkasama. Binilan ko lang po siya ng regalo mga tol, cake po. At hindi lang kami nag-video, hindi na ako nag-upload doon kasi para na rin sa kaligtasan talaga nila. Hindi na ako mag video doon sa kubo ko mga tol o kung saan para hindi na maulit yung mga nangyari na nakuha nila yung anak ko at nabihag pa nila. So yun mga tol, para maliwanagan kayo kung baka nagtaka kayo na hindi ako nakapagsama kay Bradley na umakyat. Huwag kayong maglala mga tol, nag-usap na po kami ni Bradley nung hindi pa siya umakyat. Sinabihan ko siya na mauna lang siya na aakyat kasi sabi niya rin na kailangan niya na daw na umuna talaga na umakyat mga tol kasi nag-alala na siya sa kanyang anak. Wala na kami balita kasi nga yung pagligtas namin sa anak ko agad-agad na bumaba kami
Di nga kami nagkuha ng video mga tol, na pababa kami nung niligtas namin yung anak ko, para talaga sa kaligtasan na hindi mamonitor ng kalaban, na hindi kami maharang sa pagbaba namin. Talagang mabisa na paraan po yung ginawa namin mga tol. Talagang wala naman talaga nangyari sa amin. Sa mga nagtaka bakit walang video sa pagbaba, kasi sinadya talaga namin mga tol, para na rin sa kaligtasan namin, sa kaligtasan ng anak. So yun mga tol, may magandang balita din ako sa inyo mga tol. Kontak ko po pala si Brad Julius. Tatlong araw daw pala siya na naglakad patungo sa pag-akyat sa bundok. At malayo-layo na siya ngayon. Sabi, nung nakontak ko siya, sabi niya baka daw mabutan ko pa siya, o baka daw pwede na magkita kami. Sabi ko sa kanya na magpursige ako Brad, na bilisan ko po yung paglalakbay ko, at kung may makita ako ng mga kalaban ay kung pwede na iwasan ko, para makasakali na magkatagpo tayo. Yun mga tol, biglang na yung pag-usap namin, kasi medyo mahina yung signal niya doon sa kinaroroonan niya, at sa kinaroroonan ko din medyo wala pa yung signal, mahina. Hindi kami nag-usap ng maayos, pero talagang nandito na naman ako sa bundok mga tol. Ito na naman yung kailangan paghandaan. Babalik na naman, sasabak na naman tayo sa matinding bakbakan, o matinding pagsubok. Nabalitaan ko nga po rin si Brad Buds, si Kuya Buds ay umakyat na rin. Dumaan siya muna kay Lolo Ambo, at nakita ko sa video niya nandun siya kay Lolo Ambo isang araw at isang gabi. Nag-uusap sila ni Lolo Ambo, kaso nga lang ay hindi daw nagpakuha ng video si Lolo Ambo doon sa kila Lolo Ambo, kasi hindi pa na pwede na magpa-video si Lolo Ambo, sabi ni Buds. Ngayon mga tol, antay lang ako ng tamang tsimpo, at napahinga muna ako saglit ito. Kailangan ko muna na pagmasdan at pakinggan kung ano yung pakiramdaman ng kapaligiran dito, area na ito. Ito talaga yung mga bago ako lalakad, ay ito talaga yung mga ginagawa ko bago ako mag-explore mga tol. Napakiramdaman ko po yung isang area bago ako magpatuloy sa paglalakad. Pagka magtaka rin kayo mga tol, si Brad Carlos yung naghatid sa akin dito kanina. Kasi nga si Brad Carlos ay nandoon sa akin doon sa bahay ko, doon sa kubo ko. Doon siya yung bali siya yung bantay doon sa mag-ina ko, para rin sa ligtasan nila ba. Pero huwag kayong mag-alala mga tol, tulad ng mga sinabi ko sa inyo, yung kubo ko ay hindi na po basta-basta na malapitan o makita ng bandido, kasi pinaikutan ko rin po yun ng orasyon, proteksyon sa kanila doon, hindi sila makalapit doon at hindi nila makita yung kubo ko. At sa mga nag-abot po ng blessings po sa akin, sa kay Dimple, nagtaas puso po ako na nagpapasalamat po sa inyo, mga nagbigay ng blessings, na malaking tulong na po sa amin yun. Alam niyo na po kung sino kayong mga nagbigay ng blessings, nagabot ng blessings sa amin, at lalo na po sa pinangarap ako na matupad ko. At ngayon natupad ko na, dahil sa isang tao na sobrang kabaitan, sobrang mabait talaga,
talagang tanaw niya po yung kahirapan namin. Totoo naman po na sobrang hirap namin kasi nagka-umpisa pa lang namin magbukod ng sariling kubo. Nagka-umpisa pa lang namin na hanap buhay. Maraming salamat po talaga ate sa bigay mo na blessing. Sana asahan ko po kakayanin natin to na malagpasan. Ipagdasal ko rin palagi ate na good health mo at saka ilayo ka sa mga disgrasya o sakit-sakit o anumang kuwan sa buhay. Sana ay pagpalain ka palagi ng Panginoon at marami pang blessing, more blessings to come pa sa iyo ate. At sana ay appreciate niyo po yung pasasalamat ko sa iyo. Salamat po namin sa iyo. Tanawin po namin na malaking utang na loob talaga ang blessings na binigay mo sa amin. Kung wala ka siguro, hindi ko po natupad yung mga pangarap ko. Maraming salamat talaga. At yun lang po. Sa ngayon, focus na tayo sa mission natin dito. Mission ko dito sa bundok. Sana ay pagdasal nyo rin po kami mga tol sa kaligtasan talaga namin. Sa ngayon, sa nararamdaman ko, mas lalong lalakas yung kursa namin mga tol kasi si Brad Buds ay parang re-rescue talaga siya sa amin dito parang si Brad Buds na talaga yung makakakuan sa tulong na dahil yung humawak sa anak ni Bradley hindi basta-basta po si Commander Bangkel at si Bagnot na yung humawak sa anak ni Bradley ngayon. Kaya yun yung laman ni Bradley, kaya hindi siya mapakali at umakyat talaga siya na umuna siya na umakyat talaga. Tungkol doon sa anak ko po mga tol, wala naman problema. Hindi naman siya napaano kasi nakita niyo naman sa video. Relax na po si Cyrus kasi parang wala pa siya nalalaman ba. Hindi naman siya inano ng mga kalaban, hindi naman siya sinaktan. Kaso binubuli lang siya nung palapit na namin sa iligtas, binubuli lang siya ng mga tauhan ni Brad Arnel, ni Commander Arnel. At yun si Commander Arnel mga tol, sapol ko po yun sa orasyon. Sigurado po ako nasasaktan yun sa mga orasyon ko, pero sana ay mapatawad niya ako sa mga nagawa ko rin sa kanya kasi kailangan ko po na gawin yun para di ako mapaano, makatakas ako doon sa mga kamay nila. Kasi nung niligtas ko po yung anak ko mga tol, muntikan na nadala ako sa emosyon ko, muntikan na kami, hawakan nila ako at nabugbog pa nila ako, pero pasalamat talaga ako na si Bradley ay handa talaga na tutulong. Tulang hindi siya nagdalawang isip na ginapang at kinuha yung anak ko. Tinatay niya yung nagbantay sa anak ko. Walang kamalay-malay sila Commander Arnel at yung mga tauhan niya. Kaya yun, parang sinadya lang po siguro ng Panginoon yun na i-post ko po sa sarili ko na ganun yung gagawin ko, na nagsurrender ako para makuha yung attention nila sa akin yung attention nila, at si Bradley ay parang hindi nila napansin yung paggapang ni Bradley patungulon sa anak ko. At talagang malaki din po yung utang na loob ko kay Bradley mga tol. At sana pagpalain talaga kami sa mission na to, na baligtas din namin yung anak niya. Sana sama-sama kami lahat. Sila Bradley Mart na balitaan ko, ligtas na po siya. Kaso di ko lang na subaybayan talaga yung video nila kasi busy din sa pagbawi ko ng oras at araw sa pag-ina ko kasi matagal-tagal din na di kami nagsama nung nabihag yung anak ko. Kung may pira sana na kuwan, papasyal ko sana yung anak ko, kaso wala po, mahirap po sa ngayon. Kaya magpursige ako na
gawa ng maraming video para magkasahod man kahit di kalakihan. Basta importante na makabili ng gatas at saka bigas at ulam. Ano man gusto ng asawa ko at gusto ng anak ko, maibili ko po sa kanila. Shout out po pala sa inyo mga tol, sa mga solid suporta sa amin, solid na tanghanga sa amin sa buong Team Pogi. Walang sawa na suportahan nyo sa amin. Sana ay ipagdasal nyo kami talaga sa pang araw-araw namin dito. Sana mag-success talaga itong mission namin. Maligtas namin yung anak ni Badri na walang mangyari. Yun mga tol. Shout out ko po pala si Mami Victoria, Tita Hilma, Tita Rosie, at si Ate Chi. Kahit busy na si Ate Chi ngayon, importante na patuloy pa rin siya na sumuporta sa amin. At sa iba na hindi ko ma-mention, sana ay patuloy pa rin kayo na sumuporta sa amin. Patuloy pa po yung blessings na dating sa inyo. Maraming salamat talaga sa walang sawang suporta sa amin. Yan o, mataas-taas pa yung araw. So, dito sa bundok ay madali lang nyo po yung madali lang po kumagat yung dilim. Maya mga tol, lalakad na, umpisa ako sa paglalakad. Malaman ko talaga at makapunta kung sino man yung masalubong ko na samahan ko dito. Masalubong man ako, sana ay makasama talaga ako kasi mahirap talaga na mag-isa. So yun mga tol, abang-abang lang po sa susunod na video. Maglalakbay na po ako patungo doon sa sinasabi ni Brad Carlos na daan na pwede ako makapag-shortcut. Malapit-lapitan na makaabot ako doon sa location saan ang mga kasamahan ko. Yung mga tol, abangan nyo po yung next video ko. Dito ako nadaan sa baba.